Um, Alex, what's your reaction na ikaw yung napiling Best Supporting Actress sa MIFF? Binili ko lang. Kaya nga hindi ako nakapunta eh. Yung ticket, sige na doon na lang. Hindi, busy ako nung araw na yon. May sinusulat kaming script. Tapos nagulat na lang ako sa Viber. Pag gano'n ko, may 47 messages. 47? What's happening? Tapos yan na tumatawag na si Miss Nessa. Ang taas eh. Alex, nanalo ka. Dito. Parang, talaga ba? Parang tulala. Parang sino kaya tumanggap? Anong sinabi? Ganon. Yung ganon. Pero yun, nakakatuwa. Siyempre, sayang wala ako doon. Pero, okay, thank you very much. For those dun sa mga naka-attend sa LA na Film Fest, ano yung unforgettable reaction nyo? Or feedback na na-receive nyo sa mga tao, whether it's from foreigners or Filipinos na nandun after watching the film? Sorry, ako lang yung nakapunta. Ikaw lang ba? Akala ko nandun ka. Akala ko ikaw tumanggap eh. Sa amin lahat. So, nakakatawa na na yung Filipino-American community and even non-Filipinos na nanood, naintindihan nila yung non-Filipinos na nood na lumapit sa akin after the screening, naintindihan nila yung, well, may subtitles naman. Pero nakarelate pa din sila. So, kumbaga sabi namin, pwede pala siyang maka-connect kahit sa hindi kaya audience. Yun yung isa namin na-realize. And then, yung mga Filipino, community natin doon na parang feeling ko na nostalgic sila for the Philippines. Nakita ulit nila yung, mayon, yung Pilipinas. So, parang very emotional sila after the screening. So, nagulat ako na kahit doon, yung after nung dalawa panood, nakakapag-usap sila sa amin. Yung ang tagal nung naglilinger sila sa cinema after, hindi sila umaalis agad. Nakakapag-usap sila sa amin sa mga May jury ba na foreigner naman? Or puro Pinoy din? Oo, may jury na Philams. Mga filmmakers, based talaga sila sa US, sa Hollywood. Ayun. Tapos, yun, nakakatawa na, kumbaga, syempre iniisip ko rin di ba? Dito, ganun yung response, nakakatawa, na pangaramdam namin, at na-achieve naman yung gusto niya ma-achieve. Pero ano kaya, may iniisip din namin, sa ibang, sa non-Pinoy audience or sa film audience. Pero, nakakatawa na more or less, ganun pa rin yung effect or marami pa rin nakarelate, na-touch, nakakonect pa yung person. Nakakatawa siya, na-relief na. In fairness, pa rin, okay pa rin para dun sa audience sa Hollywood. Universal kasi din yung topic eh. Parang I love it. Before parang Alex, ako may question. I'll go. Hindi kasi MMFF naman, nung mga unang years ko ka, di ba, na umaape. Ikaw na naging gumagawa ng mga ganitong klaseng films, yung hindi usual, na family drama or So, parang kung nakabalik ka sa ganung score, tapos mahal pa rin ng mga tao. Cute. Sweet. Alam mo yun, yung parang mami ko grabe pag nagsisend ng mga yung parang pag ikaw walang question. O yan, sabi pag Alessandra maganda daw. Parang hindi mo pa napapanood nasa Italy ka. Mga naman kung anong pinagsasasabi niya, di ba? Pero yun nga, grateful ako na ayun, anumang genre merong naniniwala. Kahit tatlo. Mami ko na yun, tsaka daddy ko na. Pero in a way, kasi you produce your films naman. Yeah. Nagkagawa ka na ng sarili mo. So, kasi from the past yun nga, string of rom-coms or romance. Yeah. So, na-inspire ka ba na gumawa ng naka-veer away naman? Hindi, marami akong nakabangko lang. Parang inuuna ko lang kasi may edad tayong hinahabol. Parang, at baka 2 years from now, pag nag-rom-com pa ako, parang Alex, bigay mo na yan sa iba, gano'n. So, meron naman nakabangko. Marami. Actually, meron akong parang Firefly. Kaya nabasa ko, meron siyang animation na book. Naku, gawin ko na to. Hayaan mo na nga yun. Hayaan mo na nga yun. Parang gano'n. Yeah. Marami naman. It's just that may may time frame lang. Sa akin yung parang for personal experience ko lang. Siyempre, tagal kong puro romance, di ba? Parang
na pinapanood din naman ng mga tao with essay contest din, you know. But yung iba naman yung i-offer and pinanood pa rin nila and nagustuhan pa rin nila ng walang love angle. Salamat. Eh, pwede naman pala tayong mag-offer, di ba? Ng gano'n. Yeah. Yun. Sarap yung pasta. Sarap. It's for everyone. Of course, the producer side, the writer side, the actor, and then the director side. Apart from winning awards, what do you think you na-achieve ng Firefly as a business activity? Well, as a producer, it really achieved something from GMA Pictures. This re-establishes us as a film studio that does hindi lang credible, kundi beautiful work that focuses on stories that are powerful, that tell stories well, that has quality in production, and that values a compelling story overall. This is bringing us back to the days of GMA Films when it started, when we had Jose Rizal, Murakami, Death Row, all of these award-winning films. At sunod-sunod na MMFF wins noon. I don't know if you know that in 1998 to 1999, magkasunod yung Jose Rizal and then Murakami as Best Picture sa MMFF. So we're bringing the brand back to its roots. So yun yung what Firefly did for us as a producer. Does it mean ba may follow-up? Oh, yes! Marami pa tayo sa pipeline. We have a lot in the pipeline. Right now, there are secret projects, but I can tell you that we're working with a national artist, Ricky Lee, for our upcoming MMFF. He's writing it, and we are working with Enrico Santos on one of our next movies. Nice to know. The screenwriter po natin. Back to back. Siguro for me, it's yung pinaka-rewarding sa tingin ko sa amin ni Direct Zig. Siguro nagkwento ni Direct Zig mamaya. Yung Pasko pala, even before the awardings, yung nag-essay writing yung mga tao about ano yung naramdaman nila or nakuha nila from the film, or yung may mga sobrang emotional and strong responses sila na nakarelate sila or they found themselves in the story or in the characters. Parang dun palang ano na kami, bawi na, kumaga, tangkal-pagod na kami ng time na yun kasi syempre, grabe yung ano rin namin, pagod at stress nung December. Pero nung nakikita na namin yung mga reactions ng mga tao, yung mga essay or yung mga video, nag-video vlog pa sila, may analysis, may summary, may interpretation sila, and then pinatag si Zig kami. So yun pa lang sabi na, at least parang nagawa na natin yung role natin, yung purpose natin, which is to, sa tingin namin yung film should kumbaga, start discussions or inspire or kumbaga create a reaction or impact dun sa audience primarily. So dun pa lang sa audience side, sobra na siyang fulfilling for us. Kumbaga tingin namin yung time na yun, nagawa na natin yung trabaho natin. And siguro we're just so grateful. Actually, gratitude lang talaga yung, I think, yung word that describes how well I feel personally right now, and I suppose the whole team, for the viewers' response to the movie. And yun, gratitude lang doon sa lahat ng nagbayad. Kumbaga, ang nakakakilabot for us na nag-rounds kami sa mga malls just to see people bringing out money from their wallets and paying for the movie, and then being satisfied after. So, yun, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanood. Nag-react. Ako mas ganun, yung sinabi ni Miss Ange, katulad nung sinabi ko nung una, nung press con pa lang na maliban dun sa awards, mas importante sa akin yung connection na nag-create ng pelikula sa audience. So, which is, yun talaga yung nangyari, yung sinabi ni Miss Ange kanina na even before hindi pa manalo yung pelikula, like first day, yung 25th, tapos nung 26th, ang daming mga nagtatag, ang daming nagpa-personal message, tapos nagbibigay ng videos sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang weird kasi parang ang sarap sa pakiramdam na nagme-message sila
parang nagpapakita sila ng suporta dun sa pelikula. Tapos hindi lang dun sa pelikula, kundi nung napanood na nila yon, parang gusto nilang i-share dun sa iba. Parang gusto nilang ipaalam din dun sa iba kung ano yung pakiramdam nila habang pinapanood nila yon. Tapos yung mga personal essays nila, yung mahahaba, yun talaga yung, hindi ko pa nga napopost yun sa Facebook, pero yun yung isa sa pinaka hindi ko makakalimutan dito sa experience ko sa Firefly, na ang daming mga tao na na-touch. Like kunwari, sinabi nila na namamatay lang last month ng mga mahal nila sa buhay. Tapos parang hinihil sila ng pelikula nung pinanood nila. And then right after mapanood nila yung pelikula, nagpupunta sila sa puntod ng mga mahal nila sa buhay. Alam mo yun na ano sila, parang lagpas-lagpas dun sa pelikula yung ano niya, yung na-achieve niya. Kumbaga parang gano'n na yun yung sinasabi ko na yung connection na na-create ng pelikula doon sa tao, once na napanood na nila, gusto pa nila ulitin kasi gusto nila yung pakiramdam na ano nila, kung hindi lang yung pakiramdam kundi yung kabuuan ng pelikula. Tapos kung ano man yun, gusto nilang i-share doon sa iba. Tapos sinishare nila yun doon sa amin. Napaka-rewarding ng pakiramdam. Katulad nga ng sinabi ko nung una na halimbawa, habang ginagawa namin yun, tama yung sinabi ni Miss Anshan, lahat yon ng tao dun sa team, mahirap gumawa ng pelikula, that's for sure. Parang kailangan ng time na madaming effort, at saka syempre pera. Tapos, so, sinisigurado namin talaga na kung ano man yung gagawin namin, magbubunga o kaya mapupush niya yung purpose niya, parang ganon. So so nag-aano kami, that day nagbabalitaan kami, may group kami, tapos tama yon, yung parang tinitignan namin yung mga malls na parang mga first screenings pa lang ng 25, ang dami ng mga sold out. Yung parang ramdam na ramdam namin yung pagmamahal mula sa kanila. Na parang, uy, dito sa area na mahal na mahal nila tayo, lagi tayong sold out. Dito sa area nito, yung parang ganon. Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam kasi hindi lang siya basta achievement na makiklaim mo, kundi nagsisilbi siyang inspirasyon na gumawa ka pa ng mas madaming pelikula na gaya nito. Kasi iba yung nasuserve nito sa'yo personally at iba yung naibibigay nito sa mas maraming tao. So parang ang sarap gumawa ng pelikula na ganon. I think yun yung isa sa mga best achievement, hindi lang ng pelikula, kundi somehow ng buhay ko din bilang filmmaker na mas madami yung nanood doon sa pelikula, which is yun naman yung dahilan kung bakit tayo gumawa. Very well said, everyone. Yun na yun.